sa baha ang mga Bulakenyo. Pero ibang level daw ang taas ng tubig ngayon at hindi pa raw yan dahil sa habagat o bagyong Karina. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, bakit ganyan katindi ang baha riyan? Cheryl, higit 100,000 residente ang apektado ng high tide dito sa Kalumpit na nagpalubog sa halos buong mga barangay dito sa bayan na ito. Binabantayan din ang posibleng epekto ng ulan na dala naman ng habagat na maaring magpalala sa sitwasyon. Mistulang ghost town sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan na ilang araw nang lubog sa baha. Gumamit ng bangka ang ilang residente sa taas ng tubig. Lampas bewang ang baha pero may ilang pinilit lumusong. Halos abuti na rin ang ikalawang palapag ng ilang bahay. Ang pagbaha ay epekto ng high tide. Pero binabantayan din ng lokal na pamahalaan ang epekto naman ng habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Sa mga larawang ito, makikita ang lawak ng pagbaha sa Kalumpit. Madalas bahain ang bayan na isa sa catch basin o bagsakan ng tubig mula sa Pampanga. Dahil sa baha, tumigil muna sa pamamasada ng tricycle si Mel Sunga. Malaking servisyo sa katulad ko. Una-una, kung hindi ako mamasada, kung gawin ganitong baha, paano kakain? Napapalibutan ng mga ilog ang Kalumpit, ang Angat River at Pampanga River. Ayon sa MDRRMO, dekada-dekada ng problema ang pagbaha sa Kalumpit. Bilang tugon, may flood control projects naman daw ang LGU at DPWH. May nag-iisang pumping station sa Kalumpit na kakabukas lang ngayong taon. Nagpapatuloy naman ang pagpapatayo ng dike sa 12 barangay sa bayan. Pero ayon sa LGU, hindi ito sapat. Panawagan nila sa national government. Sanay na po talaga kami sa baha dahil catch basin kami. Kaya lang yung paglaki ng high tide, iba na po yung laki ng high tide ngayon. Kaya sana po, nananawagan din kami sa national na maging seryoso yung kanilang master plan na sinasabi. Bukod sa Kalumpit, binaharin ang Hagonoy. Lubog sa tubig ang harapan ng Hagonoy Central School. Napipilitan ding lumusong ang mga taga-Giginto. May ilan namang gumagamit na ng pananggalang sa baha. Walong pamilya o katumbas sa higit sa 30 residente ang pansamantalang inilikas dahil sa high tide dito sa Kalumpit. Ayon sa MDRRMO, posibleng madagdagan pa daw yan kung lalakas pa ang ibubuhos na ulan na dala ng habagat. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.